Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa isang interview ay sinabi nga ni Aaron Gordon na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa future Hall of Famer at bago niyang kakampi Russell Westbrook upang makakuha ito ng much deserved niya na singsing. Sa pag-retire nga ni Derrick Rose ay posibleng si Russell Westbrook na ang ringless legend na talagang gustong makita ng mga fans na makakuha ng kanyang unang championship trophy. Sinasabi nga ng ilan ay may dalang malas nga daw si Westbrook sa team kaya hindi ito nagkakampyon. Well, ngayon nga ay may maganda siyang tsansa na magkampiyon sa Denver Nuggets. Isa pa din nga ang team na ito sa mga bigating team sa Western Conference and arguably may pinaka-solid na 7 to 8 man rotation sa NBA. At nasa kanila din nga ang widely considered as the best player in the world, Nikola Jokic. So titingnan nga natin kung makakayanan ba ng Denver Nuggets na mabigyan si Westbrook ng kanyang unang singsing na sa ngayon ay ang tanging kulang sa kanyang legendary basketball career. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Boston Celtics. Ang team ng Celtics ay pwede nating masabi na may pinakamalakas sa starting lineup sa buong NBA. Balance nga ito in terms of offense and defense. Subalit ano nga ba ang dahilan sa likod ng success ng Celtics bukod na lamang sa magaling na roster, coaching staff at konting swerte? Well, ito nga ay nagsisimula sa kanilang front office na hindi takot na gumastos at magbayad ng extra luxury tax. Ang kanilang starting five ay may sahod na $163 million and almost $400,000 ngayong season. At aangat lang nga yan next season kapag nagsimula na ang 5 years $62 million per year na sahod ni Jason Tatum. Habang ang Detroit Pistons ay may $136 million na sahod sa kanilang buong team, $153 million ang San Antonio Spurs, $146 million ang Utah Jazz at $160 million naman ang Orlando Magic. So mas malaki pa nga ang sahod ng starting five ng Boston Celtics sa sahod ng apat na team sa lahat ng kanilang players. Ganyan nga mga kaibigan ang sugal kung gusto mong manalo ng championship. Manalo o matalo sila ay malaki nga ang babayaran nila sa luxury tax dahil sa malaki din nga ang sinobra nila sa NBA Cup. Ganun pa man ito nga ang sugal mga kaibigan, minsan ay mananalo ka at minsan naman ay matatalo ka. In fact ay hindi nga Boston Celtics ang team na may pinakamataas sa sinasahod sa kanilang mga players. Mas mataas nga binabayaran ng mga team na tulad ng Phoenix Suns na walis sa first round last season at Minnesota Timberwolves. At ito nga ang dahilan kung bakit trinade ng Timberwolves si Karl Anthony Towns. Dahil kung number 2 na sila ngayon sa liga sa may pinakamataas na sahod, imagine kapag natapos na ang kontrata ni Naz Reid at Nickeil Alexander-Walker, paano pa nga nila ito babayaran? Sa ngayon, ang team na nasa pinakamagandang pwesto ay ang OKC Thunder. Sila ay pang-apat sa may pinakamababa na ginagastos sa mga players sila na panay nasa rookie contract pa. Subalit projected sila as a top team sa napakatinding Western Conference. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?